Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Magandang araw mga tagapakinig, lalo na sa iyo Manoy. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Boyboy. Hindi ko totoong pangalan at kasalukuyang nakatira sa Palawan. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aming naging karanasan ng pamilya ko sa lugar na aming pinagtirahan. Nangyari ito noong 2000 dito mismo sa lugar namin sa Palawan. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar ng pinangyarihan para na rin po sa katahimikan ng lahat. Dati kaming naninirahan sa Mindanao. Lumipat lamang kami ng mga magulang ko dito sa Palawan dahil sa magulo dati sa lugar na yon. At sa paglipat namin ng Palawan ay dito na ako nakapag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Natutunan ko ang pangingisda sa dagat. Ito ang naging trabaho ko dito sa Palawan. Ang pangingisda ko ang tanging pinagkukunan namin ng panggastos sa araw-araw. Kahit medyo hindi sapat ang kinikita ko, ay napagkakasya naman ng asawa ko budgetin ng pera. Todo kayod ako sa paghahanap buhay dahil ipinagbubuntis ng asawa ko ang pangatlo naming anak. Malapit na kasi ang kabuwanan niya. Hanggang isang gabi, papaalis na sana ako ng bahay namin para mangisda nang biglang sumakit ang tiyan ng asawa ko at sinabi niyang manganganak na raw siya. Hindi pa naman uso noon ang manganak sa ospital. Tanging hilot lamang at sa bahay pwede manganak ang mga buntis. Boy, pumasok ka rito sa kwarto, bilis! Dinig kong sigaw ng asawa ko, kaya inilagay ko sa upuan ang mga gamit ko sa pangingisda at nagmamadali na pumasok sa kwarto. Nakita ko ang asawa ko na namimilipit sa sakit habang nakahiga. Anong nangyari sa'yo? Saan ang masakit? Sunod-sunod kong tanong nang makalapit ako sa kanya at nakahawak siya sa ibabaw ng tiyan niya. Manganganak na ako. Hindi na tumitigil ang pagsakit ng tiyan ko eh. Tawagan mo na si Lola Marta. Utos sa akin ng asawa ko, kaya tumatango-tango ako. Ibinilin ko sa dalawa kong anak na bantayan ng mama nila habang wala pa ako. Si Lola Marta ay isang kilalang kumadro ng matanda sa lugar ng Palawan. Isa siyang batikan sa pagpapaanak ng mga buntis. Bali-balita rin na isa raw itong aswang sa lugar ng Palawan. Pero hindi ako naniniwala doon dahil sa marami na siyang natulungan ng mga buntis. At isa pa, kaya lang siya napagkakamalan na aswang dahil sa itsura nito. Purong puti na kasi ang buhok niya at kulubot pa ang mukha. Kaya binaybay ko ang daan papunta sa bahay ni Lola Marta. Hindi pa naman naaabutan ng kuryente ang lugar namin at tanging gasira lamang ang ilaw sa kabahayan. Sobrang dilim ng paligid at isang gasira lamang ang dala ko para sunduin si Lola Marta. Kalahating oras ang itinagal ko sa paglalakad at nang marating ko na ang tapat ng bahay ni Lola Marta ay kaagad ko siyang tinawag. Tao po! Lola Marta, gising pa po ba kayo? Tao po! Sigaw ko, pero sapat lang yun para marinig niya nang biglang bumukas ang pintuan nila at iniluwa noon si Lola Marta. Oh boy, kanina pa kita hinihintay dito sa bahay. Nangunot naman ang noo ko nang marinig ko ang sinabi niya. Bakit naman kaya niya ako hinihintay at alam niya na pupunta ako sa bahay nila? Sa sandaling yun Manoy, tumayo ang balahibo ko sa katawan. Nakaramdam din ako ng takot. Pero nilabanan ko iyon at nagkunwari akong hindi nabigla sa sinabi niya. Tumawa pa ako saglit para mawala ang kaba sa dibdib ko. Ganun po ba? Si Gina po kasi manganganak na, kaya sinusundo po kita. Sambit ko sa kanya at ngumiti naman ito sa akin na tila ba'y nasiyahan sa ibinalita ko.
Oo, saglit lang. At kukunin ko ang mga gamit ko sa pagpapaanak. Paalam nito. Bago pa man siya makapasok sa loob ng bahay nila, ay nagpaalam ako sa kanya na mauuna na akong umuwi. Lola Marta, siguro po ay mauuna na po ako sa bahay. Sumunod na lang po kayo. Wala kasing ibang kasama si Gina sa bahay kundi yung 2 anak lang namin. Sabi ko sa kanya, at isang tangulang ang ginawa nito. Umalis na ako sa bahay nila at tumakbo pa uwi ng bahay namin. At bawat madaanan kong bahay ay tumatahol ang mga aso. At nang marating ko na ang bahay namin, hindi na muna ako pumasok sa loob at naitukod ko pa ang 2 kong kamay sa magkabilaan kong tuhod. At nang makabawi na ako ng lakas, ay saka na ako pumasok sa loob ng bahay. Oh, saan na si Lola Marta? Bakit ikaw lang mag-isa? Tanong ng asawa ko nang pumasok ako sa kwarto. Susunod na lang daw siya. Nauna na ako sa kanya. Kaya mo pa ba ang sakit? Tanong ko sa asawa ko. Na pawis na ito dahil siguro sa sobrang sakit. Kunting-kunti na lang. Lalabas na ang bata eh. Hindi ko na kaya pa ang sakit. Sambit nito. Kaya naaawa naman ako sa kalagayan ng asawa ko. Makikita sa mukha nito na nahihirapan na siya. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintuan. Inutusan ko ang panganay kong anak na tingnan iyon baka si Lola Marta na ang kumakatok. Ilang saglit pa ay pumasok ang anak ko habang nasa likod niya si Lola Marta. Tumabi muna kayo dyan. At ikaw, Boy, kumuha ka ng maligamgam na tubig at ilagay mo sa palanggana. Pagkatapos dalhin mo dito sa akin. Agad ko namang sinunod ang utos niya at bumalik ako sa loob na dala ang palanggana na may laman na maligamgam na tubig. Pumesto ako sa uluhan ng asawa ko habang nakahawak sa mga kamay nito. Ilang pag-iri pa lamang ang ginawa niya hanggang sa may labas niya ang malusog namin na anak na lalaki. Puro dugo pa ito at hindi man lang umiyak ang anak namin. Ala, bakit hindi umiiyak ang batang ito? Dinig kong sabi ni Lola Marta matapos niyang maputol ang pusod at malinis ang katawan ng anak namin. Ay pinatuwad niya ang sanggol habang nakahawak sa 2 paa nito. Saka tinapik-tapik ang puwitan ng bata at narinig namin ang munting iyak ng bata. Hindi ako nabahala sa ginawa ni Lola Marta Manoy dahil nakita ko na iyon na ginawa niya dati sa 2 naming anak. Tahimik lamang akong nagmamasid kay Lola Marta. Matapos niyang malinis ang anak namin ni Gina ay binihisan niya ito. Saka inilagay sa tabi ng asawa ko. Ang lusog ng bata na yan at ang laki-laki pa. Pasusuhin mo siya, Gina. Narinig kong sabi ng kumadronang si Lola Marta. Salamat po, Lola Marta, sa pagpapaanak mo sa akin. Sabi ni Gina. At napansin ko ang palaging paglunok ni Lola Marta ng kanyang laway habang nakatingin sa anak namin. Para ba itong natatakam sa nakikita? Hindi ko may paliwanag kung bakit ganoon ang kilos niya. Hanggang sa dumating nga ang mga kapatid ni Gina sa bahay namin. Nagpaalam naman sa amin si Lola Marta na uuwi na ito. Gusto ko pa sana siyang ihatid sa bahay nila pero tumanggi siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siyang umuwi mag-isa. Isang araw, mga tanghaling tapat, napansin ko ang isa naming kasamahang mangingisda na nagmamadaling naglakad. Oy, Tiryong! Aba, parang nagmamadali ka ata. Ano bang mayroon? Napahinto naman siya sa paglalakad at pumunta sa pwesto ko. Pupunta ako sa plaza. Hindi mo ba nabalitaan? Mayroon daw nakitang bangkay ng bata malapit sa plaza, sa may kadamuhan. Kaya pupunta ako roon para makausisa sa nangyari. Sambit ni Tiryong, kaya napatayo naman ako at naintriga sa sinabi niya. Sandali lang, Tiryong, sasama ako sa'yo, sabi ko sa kanya. At bago ako umalis ng bahay ay nagpaalam na muna ako kay Gina na pupunta lang ako saglit sa plaza
Pumayag naman siya. Kaya naman ay agad na kaming pumunta ni Teryong sa plaza. At habang naglalakad kami, ay hindi maiwasan ni Teryong ang magkwento sa akin. Alam mo Boy, malakas ang kutob ko na aswang ang pumatay sa bata na nakita sa plaza. Una niyang kwento sa akin. Talaga? Paano mo naman nasabi yan, Teryong? Mayroon bang aswang dito sa lugar natin? Hindi ko maiwasang magtanong sa kanya dahil sa matagal na ring naninirahan ang pamilya ni Teryong sa Palawan. Nauna sila ditong tumira kaysa sa amin, kaya marami siguro siyang alam. Maniwala ka sa akin, Boy. Wala pa kayo rito sa lugar namin ay may mga kababalagan na ang nangyayari dito. Kaya alam na alam ko ang kwento ng lugar na ito. At alam mo rin ba na mayroon ng aswang na nahuli ang mga tanod dito? Sa sinabi niyang yon ay napatingin ako sa kanya. Hanggang sa nakarating na kami sa plaza at nakita namin na maraming tao ang nagkukumpulan. Nakisiksik kami sa mga tao para lang makita ang tinitingnan nila. At nang marating na namin ang gitna, namilog ang mga mata ko sa aking nakita. Isang bangkay ng bata ang wala ng buhay. Lasog-lasog pa ang katawan nito at ang masakla pa ay wala ng mga laman loob. Napag-alaman namin na anak pala iyon ni Berting, ang pangatlo niyang anak na babae. Kaya napagdesisyon na namin ni Teryong na umuwi na lang. Aswang talagang may gawa nun sa anak ni Berting. Siguradong sigurado si Teryong sa mga sinasabi niya. Totoo ba talaga na may aswang dito, Teryong? Tanong ko muli sa kanya at tinapik naman niya ang balikat ko, ngunit mahina lang iyon. Oo Boy, yung sinasabi ko kanina sa'yo na mayroong nahuli dito na aswang ay pinakawalan yon at pinalayas dito sa atin. Simula noon ay wala nang kababalagan ang nangyari dito. Pero ngayon ay mayroon na ulit. Mahaba niyang sabi sa akin. May alam ka ba kung sino ang aswang dito sa atin? Kaya hindi ko mapigilan na magtanong sa kanya para na rin maging alerto ako kung sakali man. Mayroon. Yun nga lang, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo para na rin sa kaligtasan ng pamilya mo. Hayaan mo at makikilala mo rin siya. Basta pare, ang payo ko sa'yo ay bantayan mo ang mga anak mo. Dahil punteriya nilang mga aswang ang bagong anak na sanggol. Mabango ito sa kanilang pangamoy. O siya, sige pare, uuwi na ako. Kinakabahan ako sa mga sinasabi ni Teryong, kaya agad akong tumungo sa bahay namin. Palaisipan pa rin sa akin ang sinasabi ni pareng Teryong. Mayroong aswang daw dito sa amin at hindi ko kilala. Sumapit ang gabi man ay maulan ang oras na yon at abala ako sa pagsahod ng ulan sa palanggana na malaki na ang tumutulo sa bubong. Tinawag ako ng asawa kong si Gina dahil sa nilalagnat ang anak namin na pangatlo. Hindi rin kami makaalis ng bahay dahil malakas ang buhos ng ulan. Medyo bumaba na rin ang init ng anak namin dahil sa gamot na pinainom ko. Tumitila na rin ang ulan at nakahiga na kaming magpamilya sa aming higaan. Hindi pa ako natatagalan sa pagtulog nang ginising ako ng asawa kong si Gina. Boy, gumising ka. Dinig kong sabi ng asawa ko, kaya naman iminulat ko ang aking mga mata. Bakit Gina? May kailangan ka ba? Pipikit-pikit kong tanong sa kanya. Baka kasi inapoy na naman ng lagnat ang anak namin. Kaya niya ako ginigising. Di naman, naririnig mo bang ingay sa itaas ng bubong natin? May kaluskos akong naririnig eh. Umiiyak na rin si Bunso. Nababahalang sabi ni Gina. Ngunit hindi ko yon pinansin dahil baka pusa lamang yon. Ngunit nagtaka ako manay dahil habang tumatagal ay tumitindi ang kaluskos sa taas ng bubungan namin. Kaya naman umupo ako sa higaan habang nakatingin sa itaas. Kinukutuban na kasi ako manay dahil naalala ko ang aswang dito sa lugar namin. Kaya ginising ko na rin ang asawa ko at sinabi ko sa kanila na huwag nang maingay. Kinuha ko ang mahabang buntot pagi na inilagay ko sa lalagyan
na ibinigay ni Pareng Teryong bago maghapon para makatulong daw sa amin kung sakaling gumumbala ang aswang. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumabas sa kwarto at kinuha ko na rin ang gasera bago ako lumabas ng bahay. Pagkatapos ay tiningnan ko kung sino ang gumawa ng ingay na yon. Isang malaking pusa na kulay itim ang nakita ko na nagbabaga ang mga mata nito. Kaya nakaramdam ako ng takot manoy ng mga oras na yon. Narinig ko rin ang pag-iyak ng anak namin sa loob ng bahay. Kaya pilit kong tinataboy ang pusa, subalit nanatili ito sa itaas habang patuloy ito sa pagkaros ng bubong namin. At natuklap na ang bubong namin na gawa lang sa pawid. Kaya naalala kong buntot pagi na dala ko at walang sabi kong hinagupit ang pusa. Natamaan ko naman ito sa kamay at ngumiyaw ito ng napakalakas. Tumalon ito papunta sa likod ng bahay namin, kaya hinabol ko ito. Tumakbo ito papalayo at may nakita akong dugo sa lupa. Siguro ay dahil napuruhan ko ang pusa na yon. Maya-maya pa ay humahangos na dumating ang kuya ni Gina at tinatanong ako kung ano ang ingay na narinig niya. Mayroon kasi na kumakalsko sa bubong namin, kuya, at nilalagnat pa si Bunso. Kaya lumabas na ako para tingnan ko anong ingay na yon. At nakita ko ang isang malaking pusang itim. Kaya hinampas ko ng buntot pagi at tinamaan ko ito sa kamay. Yun pa nga ang dugo niya, oh. Doon na muna kayo sa bahay matulog. Baka bumalik pa yon. Tsaka baka yun ang sinasabi nilang aswang na nagkukunwaring isang hayop. Nalunok ko naman ang sarili kong laway dahil sa wala akong alam na ang kaharap ko pala na pusa ay isang aswang. Sa bahay nila Kuya Dismo na muna kami nagpalipas ng gabi hanggang sa sumapit ang araw. Bumalik na kami sa aming bahay at inayos ko ang butas ng bubong namin. Ngunit napansin ko si Lola Marta na patungo sa bahay namin. Sakto naman na nasa labas ang asawa ko at ang bunso namin. Karga-karga ito ni Gina dahil pinapaarawan niya kasi ang anak namin. Bumaba na ako sa ibaba nang matapos ko ayusin ang nasirang bubong. Saka lumapit sa pwesto nila. Napadano kayo, Lola Marta? Tanong ng asawa ko kay Lola Marta. Gusto ko lang makita ang anak ninyo. Kung ayos lang ba siya? Sagot ni Lola Marta at hindi ko inaalis ang paningin ko sa kanya. Hindi kasi maganda ang kutob ko sa matandang ito. Hanggang sa nakita ko ang sugat niya sa braso at sariwa pa ito. Pahaba ang sugat niya sa kanyang braso. Kaya naman tinatanong ko siya kung bakit mayroon siyang sugat sa braso at kung saan niya iyon nakuha. Lola Marta, ang laki naman ng sugat niyo sa braso. Na paano po yan? Tanong ko sa kanya at naging malikot ang kanyang mga mata habang naghahagilap ng maisasagot sa akin. Ito ba? Nako, wag mo intindihin itong sugat ko. Nasagi ito sa isang bagay na matulis. Sagot niya sa akin at parang hindi ito sigurado. Sa susunod po, Lola Marta, mag-iingat po kayo. Sagot ko sa kanya at nagpaalam na ito sa amin na uuwi na raw siya. Lumipas ang ilang linggo, hindi ko na nakita pa si Lola Marta na lumalabas ng bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na maluba raw ang sakit nito, kaya hindi na lumalabas ng bahay. Napadaan naman si Ninong Julio sa aming bahay. Isa siyang albularyo sa lugar namin. Malayo nga lang ang bahay nila sa amin. Magandang araw, Ninong. Napadaan po kayo? Tanong ko sa kanya habang karga-karga ang bunso namin. Ngumiti naman siya habang ginugulo ang buhok ng anak ko. Kayo talagang sadya ko rito. Nabalitaan kong nangyari sa inyo nakaraan. Mukhang binisita ang anak ninyo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Ninong at napansin naman niya iyon. Hindi ko po kayo maintindihan, Ninong. Sagot ko sa kanya, kaya napatawa naman siya sa sinasabi ko. Ang sabi ko ay binisita ng aswang ang anak ninyo. Masyadong mabango ang anak ninyo sa pangamoy ng aswang na yon. Sinubukan niya siguro na makuha ang anak ninyo. Iyon nga lang hindi siya nagtagumpay.
Seryosong sabi ni Ninong. Kaya napaisip ako sa sinasabi niya. Siguro ay may alam si Ninong kung sino ang aswang sa lugar namin. Ninong, kilala mo po ba kung sino ang aswang dito? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya bilang sagot. Kilala mo siya, Boy. Ang kinikilala niyong kumadrona at ang aswang na bumisita sa inyo ay iisa. Hindi na yun magtatagal at mamamatay din dahil sa sugat na ibinigay mo sa kanya. Nagulat ako sa sinabi ni Ninong sa akin at hindi ako makapaniwala sa nalaman. Hanggang sa umuwi na si Ninong Julio ay hindi mawala sa isipan ko ang sinabi ni Ninong. Tahimik lamang akong nakaupo sa ilalim ng mangga na mayroon ng tambayan. Ibinilita din sa akin ng asawa ko na patay na raw si Lola Marta. Wala ring nakita ang mga doktor na komplikasyon sa kanyang katawan para maging sanhi ng pagkamatay nito, maliban lamang sa sugat nitong hindi naghihilom. Bali-balita rin ang tungkol sa sugat ni Lola Marta. Hindi ito gumagaling at nalaman ko rin na matagal talagang maghilom ang sugat na mula sa buntot pagi. Simula noon, naging tahimik muli ang lugar namin dahil wala na ang aswang sa lugar. Hindi rin namin alam kung mayroon bang tumanggap sa kamag-anak ni Lola Marta ng kanyang pagiging aswang. Mayroon kasi na tinatawag na salinlahi ang mga aswang. Kung mayroon pa mang natitirang aswang ngayon, ay ipagpapasa Diyos na lang namin. Wala akong ibang hiling sa Panginoon kung hindi ang kaligtasan ng pamilya ko at ng ibang tao. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil walang nangyari sa mag-iina ko nang inatake kami ng aswang na yon. Hanggang dito na lamang pumanay ang kwento ko at dito na rin natatapos ang karanasan namin ng pamilya ko sa isang aswang.